Los Angeles Clippers at Anthony Davis, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Naku, Lakers lalong mahihirapan sa ngayon na makabawi laban sa Los Angeles Clippers, na hindi pa nga sila nananalo dito simula ng 2020. At sa NBA bubble pa huling nanalo ang Lakers sa Clippers. 11 straight wins na mga idol ang nagagawa ng kupunan ni Paul George at Kawhi Leonard laban kana LeBron at Davis. Kaya ganyan katindi ang Clippers kapag Lakers ang kanilang kalaban. Na sa ngayon ay lalo pang lumakas ang Clippers. Na ayon pa sa report ni Adrian Wojnarowski ng ESPN ay na-trade na itong si James Harden papuntang Clippers kasama si PJ Tucker at Filip Petrusev. At ang mga naging kapalit nga ay sila Nicolas Batum, Marcus Morris, KJ Martin at multiple draft picks at pick swap papuntang Sixers. Alam naman natin mga idol na isang scorer at playmaker itong si Harden. The last season nga ay nag-average pa ito sa Sixers ng 21.6 rebounds at 10 assists per game. Kaya lalo talagang lumakas ang kupunan ng Clippers sa pagdating ni James Harden sa kanilang kupunan. Lalo at makakasama niya ang ilan pa sa mga all-star caliber player na si Russell Westbrook, Kawhi Leonard at Paul George. Ay panigurado nakakailanganin ng Lakers ng matinding depensa kung magsasama ang apat sa loob ng court. Na kung kana Kawhi Leonard at Paul George pa nga lang ay nahihirapan na ang Lakers na mapigilan ang mga ito. Ano pa kaya kung kasama na ng Clippers si James Harden? Isa pa mga idol ay hindi lang sa scoring at playmaking nagkaroon ng malaking upgrade ang Clippers. Lalo at nakuha din nila si PJ Tucker na isang mahusay na defender. Kaya solid talaga ang trade na ginawa ng Clippers mula sa Sixers. Hindi nga lang alam sa ngayon mga idol kung ilalagay ba ng Clippers si Westbrook coming off the bench. Lalo at nasa kanila na si James Harden. Na sa November 2 nga mga idol ay maghaharap ang Lakers at Clippers. Pero wala pang kasiguraduhan kung maglalaro na ba si James Harden. Lalo at hindi pa alam kung fit na ba ito para makapaglaro. Samantalang para naman sa Sixers, ay maganda ang move na ginawa nila para magkaroon si Joel Embiid ng ekstrang tulong. Alam naman natin na sa mga nakaraang laro ng Sixers ay wala itong si Harden. Pero nagagawa pa rin ng kanilang kupunan sa pangunguna ni Joel Embiid na makakuha ng panalo kahit wala si James Harden. Sa ngayon ay may record ang Sixers na 2 wins at 1 loss. Na panigurado na lalong lalakas din ang Sixers, dahil sa mga players na nakuha nilang kapalit mula sa Clippers. Magkakaroon nga ang kanilang kupunan ng mga spot-up shooters sa kanilang wing mula kana Batum at Morris na mga veteran player. Andyan din si KJ Martin na isang athletic player na patuloy pang nag-e-improve. Higit sa lahat ay nakakuha pa sila ng mga multiple draft picks na magagamit nila sa future. Kaya para sa trade na ito sa pagitan ng Clippers at Sixers, ay parehas na panalo ang dalawang kupunan. Sa ibang balita naman mga idol, natanong naman si Anthony Davis kung ano daw ang masasabi niya sa naging laban nila sa Orlando Magic. Lalo at matindi nga daw sa pagkuha ng mga offensive rebounds ang Magic. Sinabi na nga lang ni Davis na mahirap nga daw talaga manalo sa mga laro sa NBA. Lalo at batang kupunan daw ang Magic at may record na 2-0. Maganda nga rin daw ang ipinakita nilang performance. Habang natanong din si Davis sa ganda ng kanyang nilaro kanina. Na meron nga daw itong efficient na performance matapos makapagtala ng 12 out of 18 sa field goal. Sagot naman ni Anthony Davis ay basta nanantili lang daw ito sa kanyang spot. At kahit ano daw ang mangyari ay confident daw ito sa kanyang mga tira. Tinulungan nga din daw si Davis ng kanyang mga teammates para ma-open ang floor para sa kanya. Kumbaga mga idol ay para makadiskarte daw ito. Kaya naman ay naging aggressive daw si Davis kanina at ginawa ang lahat para tulungan ng Lakers na manalo. Habang natanong din si Davis patungkol kay Christian Wood, na isang malaking parte nga daw ito sa naging huling dalawang panalo ng Lakers. At ano nga daw ang masasabi nito kay Christian Wood sa ambag na naibibigay nito sa kanilang front court. Sagot naman ni Davis ay nagkakaroon daw sila ng size at nagagawa din daw ni Christian Wood na makuha ang mga defensive rebounds. Kaya nga din daw ni Christian Wood na maglaro sa perimeter, higit sa lahat ay meron daw itong outside shooting. Na bagamat hindi nga daw komo-konekta ang mga tira ni Christian Wood kanina laban sa Orlando Magic, ay nagbibigay naman daw ito ng defensive presence sa kanilang kupunan. Ganun nga din daw sa pagkuha ng mga offensive rebounds. Pero kanina nga daw ay nakagawa ito ng napaka-importanting defensive rebound. Na kung saan ay naging malaking tulong ito para makuha ng Lakers ang panalo. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Anthony Davis. Na patuloy nga ang magandang performance na ipinapakita nito para sa Lakers. Na kung saan ay gumawa ito kanina ng double-double, 26 points at 19 rebounds. Ang tanong na nga lang dito mga idol, ay mapanatili ba ni Anthony Davis ang kanyang monster performance? So hanggang dito na lang tayo mga idol.
At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.